Pasig, okay. Ano tanong mo, brother? Ano pong ma-advise niyo sa estudyante po na gusto rin pong kumita ng pera? Like, kakagraduate lang ng 12, ganun no. Kung magsa-summer ka, kung anong industriya yung gusto mong pasukin, pag magkokolehiyo ka, pwede kang mag-summer job dun. Kung ano man ang available dun, dun ka mag-summer job. O at least man lang kahit papaano medyo malapit dun sa kung ano yung gusto mong kuning kurso sa kolehiyo. Yun ang masasuggest ko. Pero kung ang trip mo lang ay gumawa ng pera, isasabay mo yung pagka-college mo sa paggawa ng pera, tapos 'di ba? Alam mo yung binibigyan ka naman ng magulang mo ng pera. Hindi mo kailangan ng pera eh. Ang kailangan mo taba ng utak. Mas mataba ang utak mo, mas malaki ang bulsa mo. Yun hindi naiintindihan ng mga tao eh. Habang nandun ka pa sa konsepto na nagpapalawak ka pa ng papel mo, nagpaparami ka pa ng laman ng resume mo, and that includes a good foundation including college, huwag ka mo nang gumawa ng pera. Kasi ano naman ang sense ng paggawa ng pera? Eh sinusustento ka naman ng magulang mo yan. Yan pang-vape mo lang, ganun, pang-kapritsyo mo lang. Sabi mo, para makatulong sa magulang, hindi nila kailangan ng tulong. Ikaw muna, unahin mo muna sarili mo, tulungan mo muna sarili mo. Yung mga magulang mo, kaya nila sarili nila, nauna pa sila sa'yo, maliban na lang siguro, PWD yung magulang mo, o may sakit, gano'n, iba usapan yun. Pero kung able-bodied naman ang magulang mo, may trabaho na maayos, o kahit di maayos sa trabaho, o kahit palagay mo na, sumisweldo lang sila minimum, gano'n, pabayaan mo sila magtrabaho, obligasyon nila yan, gumagawa sila ng bata eh. Di ba? Unahin mo muna ang sarili mo, mag-aral ka ng gusto, bigyan mo ang sarili mo ng malupit na pundasyon, yung kolehiyo mo, napakalupit na pundasyon yan. Tapos dapat yung kurso na kukunin mo, yung gusto mo talagang gawin sa buhay. Kung ano man yung hobby mo, o kung ano yung gusto mong mangyari sa buhay mo, doon dapat naka-tailor fit yung kolehiyo mo. And you damn make sure na hindi ka dapat maboboringan doon sa kolehiyo na yun. So you have to make sure na yung kung ano man yung gusto mong mangyari sa buhay mo, na bagay na palagay mo hindi ka maboboring hanggang mamatay ka at habang buhay kang gustong-gusto mo talaga yun, yun ngayon ang banatan mo sa kolehiyo. May kinalaman doon. Yun ang kunin mong kurso sa kolehiyo. May kinalaman doon sa bagay na gustong-gusto mo talagang ginagawa. Bawa, gusto mo matuto sa internet o coding, ganun, o AI, di ba? Wala pa, ewan ko kung may kolehiyo na tayo nag-offer ng AI pero merong computer engineering. Baka may kinalaman yun doon. O tignan mo na lang siguro yung computer. Basta may kinalaman sa computer, IT, ganun. Bala ka na, hanap ka lang ng kung ano man yung kurso na palagay mo lapat sa'yo. Pero tinatanong mo kung paano gagawa ng pera sa panahong nag-aaral ka pa, I don't even suggest that. Pero, kung wala ka namang ginagawa, kasi completely wala lang talaga, tas bakasyon, ganun, okay lang siguro mag-summer job ka. Dapat may kinalaman sa kukunin mong kurso in the future para yung summer job mo, napapakinabangan mo rin at the same time, tumataba rin utak mo dun. Yun ang suggestion ko. Overall, brother, ang masasabi ko diretso, huwag ka munang gumawa ng pera kasi nakaka-addict ang pera. Nakaka-addict. Mas maigi nang ma-addict ka sa talino, sa taba ng utak, na marami kang mga bagay na natututunan sa pag-aaral mo, kaysa yung na-addict ka sa pera, tapos ayaw mo nang mag-aral. Tapos pagdating sa dulo, kasama ka sa mga nagrereklamong ang baba ng minimum sa Pilipinas. Yun ang suggestion ko sa'yo, brother. Stick to the tried and true. Stick to the tried and true. Wala pa rin tatalo dun sa level of practicality na yung kolehiyo, marami nang nagawang doktor yan na mayaman, marami nang nagawang abogadong mayaman yan, marami nang nagawang engineer na mayaman yan, marami nang nagawang pilotong mayaman ang kolehiyo. Huwag kang maniniwala doon sa mga poke ng inang influencer na sira ang ulo na nagsasabi na wala daw kwenta ang diploma at dumiskarte ka na lang. Yun ang masasabi ko sa'yo, brother. Follow-up question. Example po kung tulad ko na na 19 years old na estudyante, tapos meron pa akong 10k. Ano pong pwede pong gawin sa 10k ko, ganun? Kung ako yung nasa ganyang bagsakan, 10k meron ako. Hindi ko alam kung lapat sa 10k to, pero bibili ako ng computer na AI compatible. Kung ako yung nasa ganyang bagsakan, bibira ako ng computer na AI compatible. Pero that's me. Ako yun. Obviously, hindi naman ganun lang kamura ang AI compatible na computer. Pero, it's best sa ngayon pa lang. Kaya gusto mong maging negosyante o gusto mong maging, kung ano man ang gusto mong maging, pag-aralan mo AI, malayo mararating sa AI. Maraming trabaho ang mawawipe out in the future. Konti na lang ang mga matitirang trabaho in the future dahil sa AI.
Kung isa ka sa mga nagpapanggap na negosyante, aralin mo na agad ang AI ngayon pa lang para malaman mo in the future kung paano mo papakinabangan niya pagkatapos mo magkolehiyo. Yun ang masasabi ko sa'yo. Kasi kahit ako ngayon, nag-aaral na ako unti-unti. Oo, hindi ako technical na tao, pero nag-aaral na ako ng AI for me not to be obsolete in the future. Bakit? Kasi darating yung panahon, tangina, isipin mo, hindi ko alam kung alam ninyo to lalo na sa mga nanonood sa akin sa internet Hindi ko alam kung alam ninyo to pero sa Baguio ngayon mismo sa Baguio. Kasi nagpunta ako ng Baguio last year, hindi pala last year, the year prior, December, kalahating buwan ako ron sa Baguio, palit-palit kami ng hotel stay dun. Dun sa isa sa mga kainan sa Baguio, yung Good Taste, puta, yung nagde-deliver ng pagkain sa lamesa mo mula sa kusina, robot. Nataranta ako. Puta, nung pumunta sa lamesa namin, robot, tapos yung pagkain kukunin mo dun sa rack na nakaganon sa kanya, nakasusun sa kanya. Tapos marunong bumasa yung robot kung naubos mo na ba yung pagkain dun sa rack, nakuha mo na lahat, tsaka pa lang siya aalis, nagte-thank you pa. Inang lupit. Isipin mo, ang lumalabas ngayon, ang service crew, AI na. Robot, ang lala. Isipin mo ngayon kung ano magiging itsura ng negosyo in the future, baka halos wala ng brick and mortar na negosyo. Baka wala nang lumabas ng bahay kasi lahat ng bagay dinideliver na lang May mga self-driving na nga ng mga kotse ngayon Oo, sige, under testing phase pa yan. Pero ano kaya magiging itsura na 10 taon mula ngayon? Putang ina, nakakatakot. And when I say nakakatakot, ang ibig ko sabihin para sa mga ordinaryong taong bayan. Kasi alam ko, I will remain relevant 10 years from now, 20 years from now. Sigurado ako mananatili akong relevant. Bakit? Dadami mga taong miserable buhay Bakit dadami miserable buhay? Kasi maraming nawawalan ng trabaho. Saan po sa Baguio? Sa Good Taste, yung restaurant ang pangalan Good Taste. Dadami ang mga taong miserable ang buhay. Ano ngayon ibig sabihin? Mananatili kayong kailangan ninyo ako. Yung mga influencer na nagtatapat. Di ba? Sabihin ko sa iyo, okay, sige. Nawalan ka ng trabaho. Gumawa ka na ng paraan. Rally mo na kagad ang AI. Mangutang ka na sa kapitbahay mo para may pangkain ka, para makapag-apply ka kagad ng susunod na trabaho. Yun. Kailangan may mga katulad ko. Lagi yung kailangan ng mga katulad ko. So, di ako mawalan ng trabaho. Ito, hindi ko naman ginagawang trabaho ito. Pero in case lang, di ba, in the future, kasi nasa real estate ako In case lang na hindi nyo na pala kailangan pumunta ng Metro Manila para umupa ng bahay ko, tangina, di ba? O hindi nyo na kailangan pumunta ng Metro Manila para umupa sa mga kondo ko, di ba? Alam mo yung nangyari niisip ko rin Kasi, tinan mo, pansinin mo, unti-unti nararamdaman mo na di-decongest na ang Metro Manila Hindi na sobrang tindi ng traffic. Naalala ko yung panahon prior to pandemya, pre-pandemya. Tangina 2019, no? Putang ina, grabe yung traffic ng 2019. Ang tindi ng traffic ng 2019. Tapos pagtungtong ng 2020, luminis ang kalsada. 2021, halos wala nang tao sa kalsada, wala pang tao sa kalsada. Tanginang yan. Ngayon medyo traffic na. It feels good na makakita ng traffic coming from the standpoint na dating tangina, walang tao yung kalsada dahil nga pandemya. May ko nun Tangina. I'm sharing too much. Overall brother, ang masasabi ko sa'yo, wag ka muna magpanggap na negosyante. Diretso. Hindi sa pinagbabawalan kita at hindi sa pinipigilan kita. Pero I'm trying to divert all your energy into a more practical ways to making money in the future. Talinuhan mo, tabaan mo utak mo. Pag matalino ka, tingnan mo yung 10K mo, hindi ka masyado mahirapan. Kasi tingnan mo, kung nakita ninyo nung nasa tondo ko, isipin mo, survival mode yun na nasa tondo ko. Nakita ninyo nung mga panahon nasa tondo ko. Putang ina, grabe yung magbabalat ka ng tareta mula alas 6 ng umaga hanggang alas 6 ng gabi. Hindi ako maalis doon lang talaga. Balat-balat lang ng tareta, ganun. Alis lang ako pag makikiihi lang ako o break time ng umaga, break time ng tanghali, break time ng hapon. Pero Lunes hanggang Linggo kung binabanatan nyo, walang day off. Isipin mo, puta, magkano lang yung pera? 600 pesos a day. Tapos naiipong ka majority, nagsimula kami ng negosyo nun, less than 5,000 pesos. Less than 5,000 pesos, naglalako na kami ng pagkain sa buong lugar. Nag-end up kami with almost 30,000 pesos. Malinis na profit na yun, labas na lahat na expenses, isang buwan lang. Isipin mo, kapag ka matalino ka, brother, ang layo na mararating ng pera mo, konting barya. Minsan nga, kahit wala kang pera, minsan di mo makakapagsimula ka na kahit na anong endeavor nang wala kang pera. Pero ako, I strongly suggest, brother, talinuhan mo ng husto. Mag-aral ka ng maraming mga bagay tungkol sa mga bagay na hinaharap, lalo na sa mga bagong technology. Sigurado di ka magiging obsolete.
Pero mahirap kasi yung bata mo pa nagpapanggap ka ng negosyante na Diyos Mohi ka kayata eh. Tanginang yun. Hindi lahat ng tao pang negosyo, brother. So, paalala ko lang, hindi lahat ng tao pang negosyo. May mga tao pang empleyado talaga. At walang masama ron. May mga tao pang freelancing talaga. At walang masama ron. At may mga tao pang investment. Wala ring masama ron. May mga tao pang negosyo. Wala ring masama ron. Nagkakatalo na lang. Dapat kilalanin mo muna sarili mo. Kaya nga sabi ko, mag-aral ka muna ng gusto. And when I say mag-aral, hindi lang ibig sabihin sa eskwelahan. Ay, ibig sabihin, mag-aral ka sa buhay. Kilalanin mo rin yung sarili mo. Know what makes you tick and what doesn't make you tick. Kilalanin mo sarili mo kung ano yung mga bagay na gusto mo, ano yung mga bagay na ayaw mo, ano yung mga bagay na palagay mo makakapagpausad sa'yo tungkol sa mga bagay na gusto mo, para yung mga bagay na ayaw mo, na wala ka naman choice kasi kailangan mo pa rin gawin, dumating sa punto na kaya mo nang magbayad ng ibang tao para sila gagawa ng mga bagay na ayaw mo, and you will call it retirement. Maaga ka makakapag-retire, pero kailangan mo munang talinuhan, kailangan mo munang tabaan ng utak mo, brother. Kailangan mo munang tarinuhan, kailangan mo munang tabaan ng utak mo. Bakit ka nawala sa Facebook? Hindi ako nawala sa Facebook, gumawa akong bagong page. Bagong page ko ngayon, Project 1M Ground Zero. 50,000 followers na yun as of today. Wala pang 2 buwan, 50,000 followers na kagad. Project 1M Ground Zero. Yun yung bago ko ngayong page. Kasi in case hindi nyo alam, hindi ko alam kung ano nangyayari, personal na Facebook ko, yung dinali ni Facebook, yung admin mismo ng lahat ng mga pages ko. So wala ngayon akong access sa lahat ng mga pages ko. Ayun, bakit pa iba-iba? Kasi dinali ako ni Facebook. Binlock yung account ko eh. Personal pa. So ngayon, lahat ng mga pictures ko doon, lahat ng mga contacts ko doon, wala na. Wala na. Ngayon, wala akong choice, gumawa na ng bagong Facebook na page sa Facebook din at the same time. Tapos, ang pinagawa ko na ng page, yung editor ko, nakatiwala ko talaga. Katiwala ko talaga. So siya na ngayon yung gumawa ng page sa Facebook. Tapos gumawa ako ng fake account, bumili pa ako ng bagong cellphone, tangina para lang. Nakakainis. Para lang gumawa ng fake account, bumili pa akong bagong cellphone. Wala akong choice. Kasi yung lumang cellphone ko, ayaw ni Meta na paggawain ako ng bagong Facebook. Every time gagawa akong bagong Facebook, tangina auto-block. Tapos yung isang cellphone, meron pa ako isa pang cellphone eh. Yung isang cellphone, gumawa ulit ako ng bagong account dito. Kinonekta ko yung internet dito. Auto-block din. So pati IP ko ngayon nadali. Pati IP. Wala akong choice. Bumili akong bagong cellphone. Ayun. So yun ang dahilan kung bakit nawalan ako ng Facebook. Anyways, follow-up question, brother. Ano pong masasabi nyo sa akin, like, kasi ako gusto kong mag-culinary, and then yung mother ko gusto niya umano ako sa business niya, mag-business ako, tapos yung father ko gusto niya US Navy ako, ganun. Ano pong masasabi niyo dun? Brother, you follow your heart. Sundin mo kung ano yung gusto mo. Kung merong pitik na gusto mo rin yung kurso na pinapakuha nila sa'yo, I strongly suggest kung ano yung gusto mo dun sa dalawa, yun ang bembangin mo. Kasi isipin mo yung konsepto ng tangina na pinag-US Navy ka, kasi hindi mo gusto yun. Tapos araw-araw push-up. Puta ka na mangyak-ngyak push-up sa isang kurso hindi mo naman gusto. Ang lala. Tapos may stuck ka ngayon sa hanap buhay yun, habang buhay. Tangina yan. Ang worst case scenario, nabaril ka pa. Ang alat mo nun. Okay lang kung mabaril ka, gusto mong mabaril ka, parang katulad ko eh. Ako gusto ko talaga mabaril ako eh. Pero hindi mo naman gusto yun, nangyari sa'yo, tapos nasa isang trabaho ka na hindi mo rin gusto, putang ina, miserable buhay mo, brother. Nanggaling ako sa ganyan eh, yung trabaho hindi ko talaga gusto. Ito, itong Project 1M, sinabi ko na sa inyo, diba? Hindi ko gusto yung konsepto ng pagluluto. Pero kumbaga, ang gusto ko kasi dito sa Project 1M, yung konseptong nakakausap ko ang mga tao. O ngayon, ang ginawa ko, yung hindi ko gusto, which is yun nga yung pagluluto, dinaligate ko na sa iba. O kayo magluto, bayaran ko kayo. Ganon. Ganon yung konsepto. Pagka nag-military ka, di mo naman magagawa yun eh. Oo, hindi ko gusto to. Kayo gumawa ng trabaho ko para sa akin. Hindi mo magagawa yun, brother. So ako, suggestion ko, kung ano yung kurso na gusto mo, yun ang bembangin mo. Yun ang banata mo. Kasi hindi ka magiging miserable sa bagay na gustong-gusto mo talaga. It doesn't feel like work. It doesn't feel like you're studying. It feels like you're trying to master a game that you really want kapag ka gusto mo yung kurso mo. Ang pakiramdam nun, parang para ka naglalaro ng ML. Hindi mo alam yung mga items, aralin mo ngayon yung mga items. Hindi mo alam yung mga hero, aralin mo ngayon yung mga hero. Hindi mo alam yung mga emblems, aralin mo ngayon yung mga emblems.
Ganon yung konsepto kapag gusto mo yung kurso na kinukuha mo. Ang pakiramdam mo, naglalaro ka at kinakabisado mo yung rules of the game ng isang paborito mong laro. Ganon ang pakiramdam. Kuha mo? Copy. Good. Follow-up question, brother. Ang naisip ko nga ako mag-Navy chef na lang ako. Tapos after ng retirement ko, parang magtatayo na lang ako ng like restaurant to. Gusto mo yung pagluluto? Yun po kasi bata pa lang ako yun na yung gusto. Pwede naman. You have multiple options in front of you. Pili ka nga lang ng talagang pinaka magugustuhan mo talaga ng gusto. Kung gusto mo sumampa sa barko, hindi mo naman kailangan mag-Navy. Pwede kang ang tawag doon? Yung magsisiman ka, tapos chef ka sa barko, tapos international cruise line. Pero kung gusto mo yung konsepto na nakakapagsilbi ka sa bayan, tapos gusto mo rin yung push up, ganun. Tapos pampataba din ng utak at the same time, bawalan tanga, bawalan bobo sa Navy. Ay, okay na din yun. Ayos din yun. Kung yun talaga yung trip mo. As long as magiging masaya ka ron. Yan sagot ko ron. Follow-up question, brother. Yun lang po. Thank you. Okay, thank you, brother. Okay, next naman tayo. Last na po pala. Sige, go. Nakahabol ka pa. Sige, go. Hihingin ko lang po sana yung sisling recipe niyo. Punta ka rito, bigay ko sa'yo. Joke lang po. Kahit sabihin ko sa'yo, hindi mo na magagawa, makakalimutan mo rin yan. Kahit pumunta ka rito, pakita ko sa'yo kung paano. Hindi naman ako madamot eh. Hindi ako madamot. Natikman mo na ba? Sarap, no? Thank you. Sige, brother. Oo, masarap po. Bye-bye. Thank you. Miyak pa na bata. Santino. Tol, sa sugal ba pwede yumaman? Kung ikaw yung nagpapasugal. Pero pag ikaw yung nasusugal, mahirap. Brother, good morning. Taga saan ka? Umaga po. Good morning. Taga saan ka, brother? Umaga po. Ano, boss? Taga Maynila, boss. Manila. Okay. Ano tanong mo, brother? Ano, boss? Anong makasuggest mo sa mga business-minded pero yung ipang-business nila galing sa utang? Hindi ko sinasuggest yan, brother. Hindi ko sinasuggest yan. Primarily kasi wala namang assurance na papaldo ang negosyo mo eh. Imagine, isipin mo kung gaano karami yung negosyo sa Pilipinas. And sabi nila sa statistics, somewhere around 80 to 95% daw ng mga negosyo sa Pilipinas bumabagsak sa unang taon. And it goes up to 95 to 97% sa unang 5 taon. Isipin mo sa laki ng odds na bumagsak ka sa negosyo, ano ngayon ang assurance na kaya mo pambayaran yung utang mo? 'Di ba? Kung ako makakapag-suggest, magtrabaho ka, mag-ipon ka ng pera, yung sarili mong ipon, yung gastusin mo, huwag ka mandamay ng iba. Yan yung isa sa mga katangahan ng iba eh. Marami kasing na Robert Kiyosaki dyan eh. Pag may maganda kang idea, utang mo, yun yung pang negosyo mo. Utang yan. Ang dami nang pumunta sa akin ditong nasira ang buhay dahil sa ganyang konsepto. Ang daming nasira ang buhay dahil sa ganyang konsepto na yung perang ininegosyo, inutang lang. Tapos hindi kayo kayang bayaran kasi either nalugi yung negosyo o ang tagal bago kumita yung negosyo nila. Tapos dumating sa puntong nagtatago na lang sila. Tangina, daming ganyan, brother. Kung ako magsasuggest, diretsahan lang. Magtrabaho ka, ipunin mo pera, tapos tsaka ka ngayon magnegosyo gamit yung perang inipon mo. Huwag ka mandamay ng iba. Yun ang sagot ko ron. Kung kailangan mo mangutang ka sa panahon na nag-e-expand na negosyo. Pero nalulugi ka, mangungutang ka, nandamay ka pa ng iba, gago ka. Diretsahan lang. Napakarami kong kakilala na mga nadali ng mga ganyan. Tangina, kung kailan palugi sila, tsaka nagpapa-invest ang mga gago. Kung kailan palugi, tsaka nagpapa-invest, tapos mangungutang, tapos pa-invest ulit, tapos mangungutang, tapos pa-invest ulit, tapos mangungutang. Tapos ano nangyari? Ponzi scheme ka na lang. Ang pinopondo mo rin sa utang, sa negosyo mo, puro galing sa utang o galing sa investment. Tapos ngayon, pinapaikot mo lang yung pera. Tapos ngayon, nakakabayad ka rin paminsan-minsan doon sa mga nag-invest sa'yo, tsaka sa mga inutangan mo. Pero yung perang galing sa, galing sa inutang mong panibago o sa bagong investment. Ponzi scheme na ngayon na nangyari sa'yo, pinapaikot mo na lang yung perang ibinabayad mo doon sa mga taong umikot din.
Follow-up question, brother. Anong mas mo, boss? Iba sila ng pag-aaral o Ulit, medyo nawala ka. Ano? Ulit. anong ma-advise mo sa mga hindi nakapagtapos ang pag pero mas sila pa yung angat sa buhay? Di aangat mo pa yung sarili mo sa buhay. Dahil sa negosyo. Di good for you. Hindi lahat merong swerte na katulad mo. Tumulong ka naman sa mga kapwa-tao. Maalala mo kapwa-tao mo, maalala mo ang Diyos. Kasi may mga tao dahil lang nakakaangat sila sa pera at sa paraan kung paano sila gumagawa ng pera, akala nila mataas na tao na sila. Ako rin naman nakakaangat din naman ako pagdating sa negosyo at pagdating sa pera. 'Di ba? Pero tingnan mo, hanggang ngayon sinasabi ko pa rin walang kwentang tao ako. Taka na. May traction din naman ako sa social media. Kilala ko ng mga tao, kalawat ka nga pa picture sa akin. Pero I don't fucking consider myself as an important individual. Hindi ko tinitignan na sarili ko na importante ang tao. Bakit? Eventually mamamatay ka din. Kahit gaano ka pa kayaman, kahit gaano ka pa kasikat, mamamatay ka din. Gaya na sabi ng iba, hindi mo kayang dalhin yan sa kabilang buhay. Yun sa akin, hindi ko planong dalhin sa kabilang buhay. Ang plano ko, dito mismo. Gagastusin ko yung taba ng utak ko, gagastusin ko yung pera ko, gagastusin ko yung lahat ng meron ako, including yung lakas ko, yung poging mukha na to, at lahat ng bagay tungkol sa akin para ma-convert ko ngayon ito papunta sa kayamanan sa kabilang buhay. Marami kayong magdadasal sa akin kasi marami kayong nakikinabang sa akin. Sira ulo, no? Ayun. Sabi ni Pablo yan, brother eh. Sabi ni Pablo yan, ang mga mayayaman sa sanlibutan pagbilihin na ninyo, maging maibigin sa pamamahagi upang makapanangan sa buhay na tunay na buhay. Tamo. Alright. Follow-up question, brother. Tangina, alam mo, ngayon, nagtitingin ako sa Facebook, sinasabi ko sa sarili ko, tangina, walang kasi siraulo ko sa social media. Walang kasing siraulo ko sa social media. Para, alam mo, tumulong sa mga kapatao, libre lang. Tapos, hindi ako namimigay ng pera kasi ayoko yun, hindi masaya yun. Bukas, wala ka na naman pera. Tapos, alam mo yun, yung taba ng utak ko, yun ang bibigay ko sa'yo para bukas may hanap buhay ka ng maayos, matuto ka rin mag-ipon ng pera. Pag natuto ka nag-ipon ng pera, Project 1 sumabay ka, tapos nagkaroon ka 1 milyon, tapos yumaman ka. Tapos ano ngayon gagawin sa pera? Ko-convert natin yan papunta sa kayamanan sa langit. Oo, di ba? Yun ang magandang conversion. Taka na yung iba, nagko-convert ka na rin lang naman ng milyones mo, papunta pa sa yabang. Taka, nakakatawa yung mga ganun. Nagkaroon ka na sobrang daming pera, kinonvert mo papunta sa yabang. Bumili ka sports car, bumili ka shades na mamahalin, bumili ka Louis Vuitton, tapos ipiniflex mo yan. Don't get me wrong, wala namang masama na magkaroon ka ng gano'n, wala rin masama na i-flex mo yun. Pero doon mo na lang pinaikot ang buhay mo, lahat ng milyones mo, pinapaikot mo sa kayabangan, nagawa mo, nakakalimot ka na mas mayayaman pa sa'yo lahat ng mga naunang hari sa'yo dati. Tangina mga taon to, bobo ang puta. Sa internet ka pag nakikita ko sila, sabi ko tangina tong mga taon to. Pagdating ng panahon na wala nang kayang gawin yung pera nyo, tangina pagsisisihan nyo lahat ng mga pinagyayabang nyo ng mga tao. Pagsisisihan nyo lahat ng mga pinagyayabang ninyo sa mga tao, pati lahat ng mga taong inapakan ninyo in the past. Ay buhay. Follow-up question, brother. Ayun. May tanong pala ako, boss. Nasang bansa ngayon, boss? Nasa Pilipinas ako. Nandito ako sa Domsa Viewpoint sa Angono, Rizal. Domsa Viewpoint sa Angono, Rizal. Nandito yung tindahan ko. Dito, sa Domsa. Nasa Domsa ka. Dito ako sa Domsa. Yeah. Ano yung sariling business mo, boss? Ito yung Project 1M. Hindi kata nakasubaybay sa akin. Ito yung Project 1M. Tinuturuan ko yung mga bobo kung paano gumawa ng 1 milyon. Actual, ako mismo. Kasi tinan mo, pansinin mo, karamihan sa mga influencer, puta lahat na lang sila puro boka-boka, bunga-bunga. Pero walang halos, napaka-konti sa kanila nung actual na pinapakita, mano-mano kung paano ba talaga ginagawa yung mga pinagtuturo nila. Puta, baka nga sila mismo, hindi nila ina-apply sa sarili nila yung mga pinagtuturo nila eh. Pinakamagandang halimbawa dyan, yung isang networker na ang sabi, yung pang tuition fee mo, ipang business mo na lang. Tignan mo yung anak niya, nag-aaral. Sorry. Pero boss, may tanong boss. Oo. Kung masasabi mo kay Josh Moy ka? Sawa na ako sa ganyan tanong. Nanggaling ba siya sa... Diretso siya nanggaling ba siya sa mahirap?
Ang nanggaling ba sabi niya sa ni mahirap o ano? AC, kung di ako nagkakamali si AC yun, middle class daw ang pinanggalingan ni Josh. Yung sa YouTube, LC ba yun o AC? Middle class daw ang pinanggalingan niya. Yan ang sabi. Hindi ko alam. Diretso hindi ko alam. Kasi ang daming hindi nagtutugmang statement sa kanya eh. Ang dami talaga hindi nagtutugmang statement sa kanya. Ito yung mga lumabas na sa social media. Yung mga lumabas na sa social media. Sabi niya, dun sa interview kay Franklin Miano, tinanong siya ni Franklin Miano, yung bang kotse mo, yung LC350, yan ba kinash mo? Ang sagot niya, yeah. Sabi niya yun, yeah. Narinig niya yan. Tapos, kay Nico David naman, merong isang inilabas si Nico David na salesman nung LC350 niya na nagpapasalamat kay Josh Mojica at ang sinasabi, financing daw yun. So doon, hindi nagtutugma. Ano ba talaga? Cash ba yan o financing? Tapos alam, ang dami talaga mga bagay na hindi nagtutugma eh. So hindi ko alam. Pero overall, I will consider him as an asset of the society. Asset siya ng lipunan. Ingat ka nga lang. Kasi as much as maraming mga bagay na kailangan mong pag-ingatan sa pakikinig kay Josh Mojica, marami ka rin namang mga bagay na kailangan pag-ingatan sa pakikinig sa akin eh. Kasi sa lahat ng tao, kailangan mo talagang mag-ingat sa pakikinig. Yun ang dahilan kung bakit dapat lawakan mo pandinig mo. Damihan mo yung mga taong pinakikinggan mo. Hindi ka dapat umaasa sa isang pirasong tao lang, sa akin ka lang nakikinig. Hindi, makinig ka sa lahat. Makinig ka sa lahat. Pakinggan mo sila lahat. Tapos ngayon, kunin mo ngayon lahat ng mga bagay na nakakatulong sa'yo. Ganon yun. Hindi yun, takina, mali na nga yung influencer mo, sinasang-ayunan mo pa, pangit yun. Hindi tama yun. Yun ang masasabi ko ron. Tungkol sa bagay na kay Josh Mojica, yung isa pang hindi nagtutugma sa kanya, yung, eto, na-appreciate ko siya rito sa parte na to. Yung ugali niya sa social media, hindi siya ganon sa tunay na buhay. Yun, isa sa mga na-appreciate ko kay Josh. Yung ugali niya sa social media, hindi siya ganon sa tunay na buhay. Kilala ko kasi siya sa tunay na buhay, hindi siya ganon. Hindi. Kung paano siya mag-isip, hindi ko alam. Pero hindi ganun si Josh Mojica pagkakausap mo siya. Hindi siya ganun. Yung parang, yabang mo! Taka na sa akin niya gawin, sapakin ko mukha mo. Ganun lang naman yun eh, 'di ba? Ganun lang naman yun eh. Pero hindi hindi siya ganun sa akin, hindi rin siya ganun sa maraming tao. Nakita ko siya kung paano siya makipag-usap sa mga tao, magalang siya. In fairness talaga sa kanya. Yung itsurahan mukhang ambagsakan na ginagamit niya lang talaga yung angas na yun para sa social media. Ganun. Ngayon parang medyo nag-tame na ng kapiraso yung bata eh. Medyo kumbaga bumababa na yung parang tunog ng era niya. I will say tunog. Yung tunog ng era niya sa social media medyo bumababa na. Ngayon mukhang level-headed na eh. Siyempre, ganun talaga. Pagka tumatanda ka, ma-realize mo rin yung mga pagkakamali mo eh. Daming beses na bash ni Josh eh, diba? Yun ang masasabi ko ron. Ngayon, parang hindi na siya masyadong putok sa social media eh. Pero overall, I will still consider him as an asset of the society. Sana mag-aral pa siya ng public speaking at sana dumami pa yung mga bagay na alam niya kasi kailangan siya ng lipunan. Hindi siya basura ng lipunan, diretsahan. Hindi si Josh, hindi siya basura ng lipunan. Ano yan, makukonsider mo yan as an asset of the society. Hindi palamunin, hindi perwisyong bata, hindi panggulo, hindi eh. Ano lang, kumbaga, ginamit niya lang talaga yung angas na yun para makabenta ng kangkong. Ganun, yun ang masasabi ko. Overall, yun ang masasabi ko. Wala akong masyadong konteksto bukod sa konting bagay na naiintindihan ko kasi kilala ko siya personal eh. Personal ko siyang kilala. Yan ang masasabi ko. Meron pa akong tanong, boss. Sige. Ano naman masasabi mo sa mga taong boba na sinisisi yung gobyerno sa kahirapan ng buhay? Yan tayo. Alam mo, overall, walang pakialam ang gobyerno kung anong kakainin mo mamaya. Tangina, karamihan sa mga tao nagparami ng anak tapos sisisi sa gobyerno ba't mahirap sila eh. Tingnan mo, pansinin mo, karamihan sa mga taong sinisisi ang gobyerno kung bakit mahirap sila, yan yung mga nag-anak ng sobrang dami tas hirap na hirap sa buhay. Pero yung mga single, wala naman masyadong problema eh. Ako wala akong ganyang problema eh. Kasalanan ng gobyerno, ba't mahirap ako? Tangina. Maniwala ka, kahit ibalik mo ko sa hirap, okay lang sa akin. Kunin mo lahat ng meron ako o masunog lahat ng meron ako. Ang meron lang ako ngayon, damit. Kaya kong bumalik sa wala. Etong konting barya lang na meron ako rito, pwede na yun. Sapat na yun para umalagwa buhay ko. Itong konting barya na meron ako rito. Konti lang naman tong barya na to eh. Oh. Sorry. Konting barya na meron ako. No. Di ba? Alam mo yun, when you deploy
a certain level of understanding about life works, you will also understand how money works as well. Pag naiintindihan mo kung paano tumatakbo ang buhay, maintindihan mo rin kung paano tumatakbo pera eh. Na hindi naman pala ganun kakomplikado, it's all about people. Kapag yung boss mo natutuwa sa'yo, alam mong meron kang tsansa, mas mataas na ngayon ng konti yung tsansa mo na umalagwa. Kesa ang bitter mo tungkol sa boss mo, ang tawag dyan victim mentality eh. Ang hilig ng mga tao magpa-victim na parang kasalanan ng ibang tao kung bakit nangyayari sa kanila yung nangyayari sa kanila. Bakit nga ba mahirap ang maraming tao? Kasi maraming Pilipino, nag-anak na lang, hindi pa naman oras para mag-anak dahil wala pa silang kapera-pera. Isa sa mga causes ng kahirapan yan, isa pa sa mga causes ng kahirapan, yung mga katulad nito ni enemy Team Kang, yan, yung mga ganyang klase ng mga tao, yan, cause ng kahirapan yan. Yung mga mahilig mag-down ng kapwa-tao, yan, yung mga ganyan. Ito pa si Maricel, yan, mayabang ka rin pala, yan, yung mga ganyang klase ng tao. Yan, isa sa mga causes ng kahirapan yan. Bakit? Nakikita mo umaalagwa kapwa-tao mo, hahatakin mo pababa. Anong klaseng mindset yan? Oh, 'di ba? Anong klaseng mindset yan? Siyempre, nakaka-down ng kapwa-tao yun. Pero hindi naman ako tinutukoy ko. Makunat ang balat ko tungkol dyan. Maniwala ka sa akin, kahit maghapon pa tayo magbaragan, hindi ka mananalo sa akin pagdating sa ganyan. Wala kang sapat na taba ng utak para, diba? Wala kang sapat na taba ng utak para kumalaban sa akin dahil masyado na ako maraming nakalaban na katulad nyo. Marami na. Ang tagal ko na sa social media, lampas 2 taon na ako sa social media eh. Halos lahat ng basher nire-replyan ko. Ang dami ko na nakalaban na katulad nyo. Yung mga salitang mayabang, hindi lalapat sa akin yung salitang mayabang. Hindi lalapat yan. Hindi nyo alam kung ano ibig sabihin ng salitang mayabang. Hindi nyo alam. Tignan mo, pag tinanong mo nga sila ano ibig sabihin ng salitang mayabang, hindi nila alam. Tanongin mo, ano ibig sabihin ng salitang mayabang? Maricel, anong ibig sabihin ng salitang mayabang? Paliwanag mo ngayon, ano ibig sabihin ng salitang mayabang? Diba? Ayan, tignan mo, nag-aaya na ngayon siya na sapakan. Hindi kaya ipaliwanag yung salitang mayabang, nag-aaya na lang ng sapakan. Okay? Tama, see? You don't even have enough brain cells para, diba, para tumutol sa akin. Yung mga ganyang klaseng bobong basher, yan ang isa sa mga causes ng kahirapan sa Pilipinas eh. Bakit? Kasi miserable ang buhay ng mga ganyang klaseng tao. Ngayon, yung mga taong miserable, just like the saying goes sa English, misery loves company. Yung mga taong miserable, naghahatak ng idadamay yan. So, ibig sabihin, isa sa mga causes ng kahirapan, yung mga tropa mong mayat-mayat, dama ng dama. Diba? Ang daming ganyang klase ng tao eh. So, you stay away from those people na masyadong maramdamin. Yung mga taong lagi na lang may problema. Alis kayo sa mga ganyang klase ng mga tao. Lumayo kayo sa kanila. And when I say lumayo, hindi ibig sabihin puputulin mo communication mo. Kasi paano kung magulang mo yan? Ay, ibig sabihin, lalayo ka lang, geographical. Lilipat ka lang ng ibang bahay, ganun, kung afford mo na. Kung hindi mo afford, wala, magtiyaga ka talaga. Patabain mo na lang ang utak mo, talinuhan mo ng husto, galingan mo sa buhay, para tangina hindi mo sinisisi yung gobyerno na kumantot ka ng maraming beses, pinutok mo sa loob, pwede naman sa bibig, ngayon kasalanan ng gobyerno, ba't mahirap ka? Gago. Ganun lang yun. Follow-up question, brother. Ano naman ma-advise mo sa mga tatay na minumolestya yung anak? May araw ka rin. Ang advice ko, Derchahan, hindi ako masyadong mahilig mag-advise, brother eh. I will say, ito na lang sasabihin ko. I will say, isang araw pagsisisihan mo yung ginagawa mo. Tigil mo kung kaya pa. Kung hindi na kaya, lumayo ka na lang. Kaysa ginaganyan mo yung anak mo, tapos pagdating sa dulo, babalikan ka niyan. Hindi man sa buhay na ito, yari ka sa Diyos sa kabilang buhay. Kasi alam mo, maraming ganyan, in case lang na hindi nyo alam. Oo, it may sound absurd na parang, alam mo yun, parang ang dating eh, napakabihira niyan, pero hindi mo alam kung ano laman ng inbox ko. Ang daming ganyan nagme-message sa akin, karamihan babae. Na parang minulestyo sila ng tatay nila, minulestyo sila ng tsuhin nila, sexually abused sila ng mismong nakadikit sa kanila, sa pamilya nila. Hindi nyo lang alam eh. Hindi nyo lang alam. Pero putang, inbox ko maraming ganyan. Tapos yung mga ibang parang binabantaan pa ng tatay nila, napapatayin daw kapag hindi pumayag, ganun. Tsuhin nila, ganun din. Yung mga nababalitaan nyo sa TV, it's only a fraction of how many are happening outside. Yung mga nababalitaan nyo sa TV, kadalasan dyan mga extreme cases na lang o yung mga na-uncover na lang. Pero ang dami ng ganyan, brother. Ang dami niyan. Boss, may tanong ako, boss. Go. Ang tawag dito. Kung papasok ka ng politika, papasok ka. Hindi.
Hindi ako interesado sa politika. Sa mga fans ko, alam nyo na yan, hindi ako interesado sa politika. Ang daming nangungulit sa akin, brother. Ang daming nangungulit sa akin. Alam mo, kayabangan na lang nasabihin, diretso kayabangan na lang nasabihin, pero merong mga nagko-commit ng hindi birong laki ng milyon-milyong pera alang-alang na tumakbo ako sa politika. Madaming matatandang taong nakikipag-usap sa akin na sobrang yayaman. Maraming nangungulit na tumakbo ako sa politika. Hindi ako interesado. Pero naniniwala ka sa ano, boss? Naniniwala ka sa kulam, hindi? Ang layo ng talon mo mula politika papuntang kulam Ang layo Hindi na. Ang pangit ng trip mo, no? Kung hindi ka tatakbo sa politika, naniniwala ka na lang ba sa kulam? Putang ina. Trip yan. Tangina pa yung tinitira mo, bigyan mo ako niyan, sarap niyan Tangina. Ang pangit Hindi si Maricel ba? Si Maricel kasi masyadong nagagalit si Maricel Binigyan mo naman ng oras. Kaya ako lang naman binigyan ng oras para tumaas ang viewers. Tingnan mo, 400 na ngayon viewers natin. Follow-up question na go. Hindi. Wala na ba? Boss, salamat sa sa pag-up sa akin, boss. Sige, brother. Susunod, boss, maghahandaan ko yung mga tanong na ibabato ko sa'yo, boss. Mag-ready nga kasi kayo. Isulat ninyo yung mga tanong ninyo. Hindi naman ako dulong-dulungan Pag hindi ko alam, sasagutin ko lang sa inyo. Hindi ko alam. Ganun. Okay, boss. May mga tanong akong malalalim na kasi wala talagang na ako ngayon. Medyo naka-trip mode ka lang boss. ngayon. Oy, boss, salamat sa iyo, boss Sige, brother. Salamat. Bye-bye. Okay, next na tayo, next. Tanginang yan. Alam mo ang narinig ko pa nung una, bago na-digest ng utak ko. Yung kulam daw pala, bago na-digest ng utak ko, andinig ko anong ulam. Ito, babae muna tayo, Mama Sel. Sister, good morning. Taga saan ka? Ay, good morning, Sir Chai. Good morning. Taga Bagong Baryo, Caloocan po. Okay. Ano tanong mo? Sir Chai, actually po, wala naman tanong. Hingi lang ako konting advice po na kasi ngayon po, nag-work ako ngayon sa in-laws ko. Bali yung late husband ko po, 12 years nang patay. Mm-hmm. Bali, pinakiusapan po kasi ako ng in-laws ko na mag-work sa kanila. Chinese po kasi sila. Okay. Ano problema? Dali, bawasan ko lang muna sandali yung mga nagpa-flood. Dali, bawasan ko lang muna sandali yung mga nagpa-flood. Itong isa mute muna kita ng 5 minutes, pang-asar lang sa'yo. Yung isa mo mute ko rin ng 5 minutes kasi para sila, tinatype lang chismoso. Wala namang pakinabang yung mga comment nyo na ganyan Go, tuloy. Bali, may sarili po kasi akong business sa shopping online, mga online. So, medyo hindi ko po siya natututukan ngayon kasi nga po, nandun ako sa in-laws ko kasi mga matatanda na po sila, nasa 70s na. Tapos yung mga anak po nila, walang pakialam doon sa business. Kaya parang pinakiusapan po ako ng in-laws ko na ako yung umalalay sa kanila. So, teka, ulit. May negosyo ka? Opo, mayroon ako sariling business online pero hindi naman siya kailangan tutukan talaga. Sorry, lumipad na utak ko sandali. Sino yung inaalagaan mo? Bali, in-laws ko po, hindi po naman siya inaalagaan. Parang nag-aalalay lang ako doon sa business na yung mga anak, walang pakialam. At saka hindi nila inaano yung parents nila. Parang naawa din kasi ako. Bakit mo pinoproblema hindi mo problema? Siguro parang naisip ko lang na responsibilities ko. Although na patay na yung husband ko, parang yun yung nakukonsensya ako kung hindi ko tatanggapin yung alok nila. Tapos wala rin kasing magmamanage yung business kapag nawala sila. Parang okay lang ba sa'yo na bumagsak yung negosyo para tulungan sila? Yung negosyo mo? Sa ngayon naman, Sir Chai, okay naman po yung flow. May nagmamanage naman na accountant. Meron naman sa ano. Oo nga. Pero ang tanong ko sa'yo, okay lang ba na bumagsak yung negosyo mo para tulungan sila?
sa totoo lang, Sir Chai, medyo maganda yung kitaan dito sa in-laws ko kumpara do sa business ko. O di alam mo na yun. Congratulations, hindi nakakuha ka ng bagong karir. Okay. Di ba? Di mo naisip yun? At ka usap ni Sir Chai, Oo, congratulations. Bakit ka ba nagbi-business? Para kumita ng pera. Maliban na lang kung ang dahilan kung bakit ka nagbi-business dahil meron kang ibang endeavor katulad sa akin na hindi naman ang endeavor na ito tungkol sa pera. Ito, hindi ko talaga i-give up ito. Bakit? Putang ina, buhay ng mga kapwa-tao ko pinag-uusapan dito Yung kinabukasan ng mga kapwa-tao ko pinag-uusapan Pero kung pera-pera lang naman ang dahilan, putang ina, lumipat ka na ron. Mas malaki-malaki kinikita ron Totoo yun, Sir Chai. Sobrang laki talaga ng kinikita nila. Isara mo na ngayon yung negosyo mo. Ingatan mo nga lang na huwag kang magka-problema at magkaroon ng conflict dyan sa pamilya na yan. Kasi maniwala ka sa akin, tanggal ka dyan pag nagka-conflict ka. Iingatan mo, magpapakumbaba ka talaga ng gusto. Until such time na maging asset ka na nila, 48 laws of power keep people dependent on you. Pag sa'yo na sila nakatuon at sa'yo na nakasandal tungkol sa negosyo nila, hindi ka na nila kayang tanggalin. Yun ngayon dapat ang targetin mo. Dumating sa punto na sobrang dependiente na nila sa'yo na sila umaasa, di ka na nila kayang tanggalin. Yun dapat ngayon ang maging ang maging target mo. Tapos, Sir Chai, may tanong na ako, Sir Chai. Halimbawa, dumating po sa point na nawala yung in-laws ko, tapos syempre, alam ko na patakbuhin lahat yung business. Tapos nakialam yung mga anak na sila na, tapos wala silang alam, tapos bumagsak. Paghandaan mo na magtayo ka na ng kakompetensya nila. So dapat nasa iyo lahat ng information. Kasi alam mong babagsak yan kapag hinandle ng mga taong hindi nakakaintindi yung negosyo na yun. Alam mo yan, kahit paupahan pa yan, pwedeng bumagsak yan kapag hindi alam kung ano ginagawa ng nagmamanage. Sabi ni Sexy Danica, yan komplikado. Ba't ganun sa inyo komplikado, sa akin hindi? Siraulo lang talaga ako. Siraulo ang putang inang Chester. Hindi, nakita ko na kasi na maraming ulit yan. Diretso nakita ko na maraming ulit yan. Marami ng ganyang istorya na nangyari in the past during Roman Empires, during Assyrian Empires. Nakita ko na ng maraming ulit yan. Na merong nag-handle, namatay yung may-ari, yung nag-handle, pinatalsik, pinilit manihuhin ng anak, tapos sumambulat ngayon. Pinilit ngayon nilang pabalikin yung dating nag-handle, ayaw nang bumalik hanggang bumagsak na yung negosyo. Nakita ko na maraming ulit yan. Yun. So diretso, ako suggestion ko, habang nandun ka pa sa loob at buhay pa yung mga magulang, ihanda mo na ngayon na iyan na ngayon yung industriya ang papasukin mo susunod. So pag dumating ngayon sa puntong namatay ngayon yung magulang, pakiusapan mo na baka pwede na makapanatili ka ron sa negosyo o tropahin mo na yung mga anak para ikaw pa rin nagmamaneho ng negosyo tapos bigyan mo na sila ng pera. As in literal, putang ina, magpapaulang ka talaga ng mga pera dyan. Pag nakikita nila tumatakbo yung negosyo tapos tumutuloy-tuloy sila na kumikita, ewan ko na lang kung tanggalin ka pa nila. Kasi pag sila nag-handle, alam nila babagsak yan dahil wala naman silang pakialam dyan in the first place Diba? So ngayon, habang nagpapaulan ka ngayon ng pera, gamit yung pera ng kumpanya ng nanay nila, ngayon, yun ngayon ang gawin mong susunod na endeavor na dapat kaya mo nang magmaneho ng sarili mong ganyan kapag wala na yung wala na yung nasa ibabaw. Kailangan mo rin pagandaan yun, tawag dyan, contingency plan. Opo. Sige, Sir Chai, yun lang naman, sir. Maraming salamat. At saka, Sir Chai, gusto ko lang din i-grab yung opportunity na mag-thank you sa'yo dahil matagal na ako nakatutok. Talagang idol kita. Thankful ako dahil ang dami ko natutunan sa'yo, Sir Chai. God bless. At saka lagi ka mag-iingat, Sir Chai. Ang Diyos na bahala mag-iingat sa akin. Gusto ko naman pumunta sa kabilang buhay. Doon sa pagpapasalamat, panalangin nyo na lang ako. Mas malaki pa kinabang nung kaysa magpasalamat kayo sa akin. Yes, Sir Chai. Lagi ka naman nasa prayers ko. Salamat, sister. Marami kaming natututunan sa'yo. Salamat. Pagpatuloy mo lang, Sir Chai. Thank you. Sige, bye-bye. Bye-bye. Okay, next tayo. Putang haba ng listahan. Haba. Duman na tayo sa nasa ibang bansa. Firemaster Ryan. Hello, brother. Brother, hello. Wala na akong Facebook, kaya hindi kita makontak. Kaya nga, pero hinanap pa rin kita sa TikTok, brother. Na-appreciate ko naman dito ka rin. Parehas pa rin yung pangalan mo, nakilala kita. Okay, nasaan ka ngayon? Brother, wala naman akong tanong, brother. Ano, brother? Asan ka?
nandito ako sa British Virgin Island ngayon, sa Caribbean. Caribbean. Okay. Sige, ano tanong mo, brother? Wala akong tanong, brother. Pwede ba kitang murahin kahit isa lang? Okay. Salamat, brother. Salamat talaga. Marami na pera mo, no? Hindi ko i-specific yung number, pero nasa almost 5 digit na dollars. Congratulations. 5 digit. Dollars, putang ina. Congratulations. Dollars. Maligaya ako para brother, sa iyo. salamat. Rambulok, wala kang kwenta ako para brother, sa mga fans ko. Yung mga fans ko, umalagwa na buhay. Ikaw, adik ka pa rin, Rambulok. Wala, adik ka pa rin. Idol mo pa rin, yung idol mong si Bugoy na hindi ka man lang napayaman at walang nagagawa sa buhay mo. Nakakatuwa. Habang yung mga fans ko umaalagwa na mga buhay, si Rambulok ganyan pa din. Ay, nako, buhay nga naman. Gusto ko lang sabihin sa iyo, brother, na nabibigay ko na yung pangangailangan ng pamilya ko. Pero tamo, syempre, sabi ko sa'yo eh. Sabi ko sa'yo, fan ni ko. ano to eh. Sabi ko sa'yo, fan ni Bugoy to eh. Sabi niya, hinaba beef mo. Yung idol mo, palitawin mo para hindi yung mga aso ang kumakahol. Nakakatuwa to. Okay. Sige, brother, tuloy. Pasalamat lang ako sa iyo, brother. Ginamit ko lahat ng mga natutunan ko sa iyo sa buhay. At saka palagi kitang pinapanalangin na sana kunin na ako kamo. Sana kunin na na ako. Yun, request dun. Yun ang tamang request. Sana kunin na ako. Alam ko na yun, brother, pero mas kung buhay ka pa ngayon, mas marami ka pang matutulungan. Salamat, brother. Na-appreciate kita. Yan yung mga bagay na hindi kayang gawin ng ng maraming mga tao eh. Yung kumilos nang walang kinalaman sa pera. Yung kumilos walang kinalaman sa pera. Pero parang katulad ni Rambulok, sabi niya, hina ba beef mo kasi nagla-live ka na lang. Sabi niya, yung idol mo nga di makapag-live eh. Bakit? Yung mismong podcast nga nila, isipin mo, podcast na lang yun ha. Recorded na yun ha, nabara pa siya ng babae. Sabi, nakakatawa yun. Sabi na, kwento lang naman ito eh. Kasi meron naman record niyan, so hindi naman ito chismis. Sabi nung babae, di ba sabi mo, ang trabaho ng mga lalaki, po-protect, tas po-provide. Sabi gano'n, po-protect, po-provide. Tapos, sabi niya, tapos sabi ng babae, paano mo kami po-protect? Sabi mo, ilang minutes ba yun? Sabi niya, 6 minutes mo lang hahawakan yung anak mo. Takina, barado siya, pinagtawanan siya ng lahat eh. So, sinalo siya ng tropa niya. Sinalo ng tropa. Kaya ito ngayon, yung aso niya rito, nagkakakahol. Oy, Bugoy, yung tamod mo, pakipunasan nga muna sa bibig nito ni Rambulok. Alam mo, isa sa mga nagpapataas lang naman ako ng viewers. Wala naman akong personal na beef kay Bugoy. Wala naman ako samahan loob sa kanya, hindi ko naman siya kilala personal eh. Alam mo, kumbaga tumutol lang ako sa kanya dahil dun sa konsepto na dahil dun sa konsepto na nagtuturo kasi siya tungkol sa Diyos eh. 'Di ba? Syempre dahil alam mo 'yon, teka, patahimikin mo na kita Rambulok para maintindihan mo naman kung na kanino ang kapangyarihan. 5 minutes lang muna. Hindi, sige, entire live na. Lakas ng trip ko eh. Entire live ka na. Okay. Wala akong personal na samahan ng loob sa kanya. Hindi ko siya kilala personal, si Bugoy. Hindi ko siya kilala personal. Hanggang ngayon, hindi pa rin kami magkakilala personal. He's probably a cool guy. Yung maganda yung sinasabi niya tungkol doon sa hustle, tungkol sa grind, maganda yun. Yung ibang kanta niya, napakinggan ko rin, maganda rin. Pero yung tungkol doon sa bagay na sinasabi niya sa spiritualismo, nakakapahamak kasi ng kapwa-tao yun. Nakakapahamak ng kapwa-tao. So alam mo yun, it is nothing but moral obligation na magbigay ako ng public awareness na mali yung sinasabi niya. Kaya ko siya kinall out at hinamon ko ng debate. It turns out, mukhang wala naman yata siyang ipapalag dun sa hamon ko na debate kasi tingnan nyo, hindi pumalag eh. Diba? Pero pumutok yun, sabog na sabog sa buong social media yun. Nauna pa nga nag-post nun yung mga, yung mga fake accounts eh. Nang ginawa nila ron sa live na yun, diba? Nanonood pala sa live yung mga, yung mga admin ng mga fake account. Chinap nila yung part na yun. In-upload social media. Puta, nakakuha yung isa na parang 5 million views yata, 8 million, gano'n. Yung less than 10 million eh. Nung ako yung nag-post, putang ina, walang traction. Kasi late na ako naunaan na ako ng mga naunaan na ako ng mga fake account eh. Ayos lang naman. Kasi, di ba,
pinagkakakitaan nila yung mukha ko eh. Okay lang naman sa akin yun as long as di sila nanloloko ng kapwa-tao, 'di ba? If they're making money out of making me famous, and sino naman ako para pumalag? Puta, masasabi ko lang doon, maraming salamat at kinakalat niyo yung message ko. Kahit nga kahit nga tanggalin niyo ng mukha ko ron, okay lang sa akin eh. Kapit niyo yung mukha, wag niyo yung mukha niyo. Kabit nyo lang yung kasi takina, bad trip naman yun kung yung mukha nila kakabit nila tapos salita ko nandun. Pwede naman siguro basta hindi lang mukhang, alam mo yun, nasa isip ko kasi yung AI ngayon eh. Imagine mo yun. Yung tangina, dalawang cellphone ang gamit ng gago. Dalawang cellphone ang gamit niya. Akala mo dalawang tao, hindi, parehas. Iisang tao lang. Sarap ng bulkang blabla. Okay, sige. Mute na rin kita entire live. Tignan natin ngayon kung makapag-3 cellphone ka pa. Ang cute-cute nito, nakakatuwa ka naman. Mute ka muna entire live. Tangina, ganun ka desperado, no? Ganun siya ka desperado para magdalawang account pa. Nakakatuwa, sobrang desperado sa attention. Maraming salamat sa attention mo. Hindi kita i-block pero mo-mute lang kita. Ang sarap niyo talagang pagtripan. Ang sarap pagtripan ng mga basher. Ang sarap pagtripan. Anyways, brother, baka may mga tanong ka. Doon tayo sa mga tanong. Ito lang, wala akong tanong, brother. Ito yung message ng misis ko para sa iyo. Kasi araw-araw ka rin niyang sinusubaybayan. Yung sabi niya sa akin, kasi nabibideo call kami ngayon, mas natutunan na namin pahalagahan yung sarili namin kaysa sa opinion ng ibang tao. Galing. Salamat po. Boss Chichester, galing sa asawa ko po. Ang galing. Maligaya ako marinig yun, brother. Maligaya ako. Salamat, na-appreciate ninyo ako. Kasi alam niyo naman, wala naman. Salamat, brother. Meron akong konting pera na pumasok sa akin, less than 25,000 pesos. Na-upload ko na sa Facebook yung pinakita ko sa inyo. Less than 25,000 pesos. Kita ko yung brother. Tapos yung less than 25,000 na yun, mula nung nagsimula akong magsimula sa social media hanggang ngayon. So divide nyo na lang sa 24 months, nasa mga 1,000 lang yung kada buwan. Sarili ko editor, sariling bulsa ko yan eh. Mga equipments, ilaw, bla bla. Dati nagrenta pa ako ng opisina para dito eh. Tapos na-realize ko, laking pera lumalabas sa akin. May mga secretaries pa ako dati para sa para sa The Chichester na brand eh. So iniisip ko kasi, alam mo yung kesa, yung sports car, ganun. Hindi, pondohan ko na lang yung sarili kong social media para makatulong sa mga tao. And then it turns out, nung inalis ko yung ilan dun sa media team ko, na sarili ko ng media team, hindi na yung mga una. Kaya ko naman palang mag-live ng regular, tas ako lang nang mag-ooperate. So hindi na kailangan na parang secretary pa. Kaya kong ako lang mag-ooperate na to. Ayun, ang hindi ko lang masyadong medyo nahirapan lang ako ng konti mag-edit. So meron pa rin ako nag-e-edit. Pero overall, self-funded ito. Yung The Chichester na brand, charity institution yan. Tapos yung Project 1M, it's also a charity institution na yun nga gusto kong mangyari na maging charity institution yan eh. Kasi pansinin mo, karamihan sa mga charity institution sa mundo in general, sa buong mundo na lang, karamihan sa mga charity institution sa buong mundo, ang sistema nila ng charity nila, nanghihingi sila ng pera sa mga tao. As much as hindi ko gustong magbigay ng pera, hindi ko rin gustong manghingi ng pera sa mga tao eh. Hindi masaya yung pakiramdam na ipamumudmud mo sa mga tao, hiningi mo rin sa iba. Hindi ko gusto yun eh. Ang gusto kong sistema ng charity, and you can tell me na, 'di ba, hindi ganun ka-efficient ito. Pero retired naman ako eh. So okay lang, wala akong pakialam sa efficiency. Ako yung maghahanap buhay, tapos yung pinaghanap buhayan ko, yun ngayon ang magiging pondo ng charity. Yun na nasa isip ko. So gusto kong maging charity organization ng Project 1M. Yung konsepto na nakakatulong sa kapwa-tao, maraming natututo, maraming tumatalino, pero hindi ako nanghihingi ng pera sa kahit na sino. Yun yung ganung sistema na gusto kong mangyari. Kung may magbibigay, tatanggapin ko kasi charity naman eh. 'Di ba? Kung may magbibigay, pero hindi para ako hihingi ng pera na pengin pera para makatulong sa mga tao. Hindi, ang gusto kong sistema, merong talagang negosyo, na yung negosyo na 'yan ang nagpopondo do sa charity. Yung mismong negosyo na ang pang-charity. Kasi yung iba kasi ang ginagawa nila, kung mapapansin niyo, may mga negosyong nagcha-charity din eh. Parang part nitong binili mo mapupunta sa charity, ganun. Hindi, sa akin yung buong negosyo pang-charity yan. Ganun. Yun ang nasa isip ko. Yung buong negosyo ang pang-charity. Hindi ko kasi talaga gusto yung konsepto na hihingi ng pera eh.
nabababaan ako sa sarili ko kasi hindi ko naman kailangan manghingi ng pera eh. May pera ako eh, may sarili akong pera, may sarili akong hanap buhay, may kinikita ako. Alam mo yung para saan at manghihingi ako ng pera sa mga tao? Might as well, meron din naman akong sobrang oras, meron akong sobrang taba ng utak, 'di ba? Eh di yung taba ng utak ko na sobra, yun nga yung pamamigay ko sa kapwa-tao. Pati oras ko bibigay ko din sa kapwa-tao, pati buhay ko nga kasama na rito eh. Disposable ang buhay ko rito eh. Ha? Anyway, salamat brother, na-appreciate ko yung pag-akit mo sa live. Na-appreciate ko. Kailan pala uwi nyo? Ito brother, sasabihin ko sa'yo lang, kasi marami naman nakikinig sa'yo. May opportunity kasi na pwede kong dalhin yung pamilya ko dito. Ah, good. Congratulations, brother. Kung gusto mo yun, grab mo galing yun. mismo sa employer ko, bali, isa yung magsusupport sa mga expenses na papuntahin dito yung pamilya ko, yung asawa ko at saka yung dalawang anak ko. Nagpapasalamat naman ako, brother. Galing. Good Kasi job. ginagawa ko naman, brother, yung lahat para yung makagawa ako ng mabuti sa employer ko at saka mabigyan ako ng good feedback. Galing, buta. Siguro yan yung yung price sa akin na mapunta dito yung mga pamilya ko. Goods ako yan, brother. Additional na lang yun, incentive mo yan. Kasi ang talagang premium mo talaga sa pagpunta sa abroad yung kinita mong pera. Yun talaga yun. Yun ang kapalit ng pinaghanap buhayan mo, kumita ka ng pera. Ngayon, additional na lang ngayon yan. Congratulations sa'yo, brother. Ang galing-galing mo. You are applying the 3 pillars of Project 1M. Tatalinuhan mo talaga ng husto. Galingan mo rin pati sa pakikisama. O ngayon, nagpe-pay off na ngayon lahat ng pinaghirapan mo. Congratulations, brother. Sige, brother. Okay na, brother. Salamat kasi marami pang gustong magtanong sa iyo diyan. Sige. Maraming salamat. Yan ang hindi maintindihan nito ni Lexi. Kasi si Lexi hanggang komento lang yan. Pero pag tinignan mo buhay niyan, walang kwenta buhay niyan. Yung mga ganyan katulad ni Lexi, hindi naman talaga babae yan, lalaki yan eh. Sigurado ako sa'yo kasi hindi ganyan magsalita ang babae. Uy, salamat, may nagbigay ng parang torotot to. Thank you. Hindi ko alam kung ano yun, pero parang torotot yung itsura. Pero yung mga ganyang klase ng tao katulad ni Lexi, yung mga ganyang klase ng tao na masyadong maraming sinasabi sa social media tapos umaakyat dito, regular siya rito, regular viewer yan Lexi na yan. Regular viewer, tapos ang ginagawa niya lang, mambash. Yung mga ganyang klase ng tao, alam mo nang walang no tiene sabi yan eh. Mute muna kita, pang asar lang 5 minutes. Asarin lang muna kita. No tiene sabi, wala resulta sa buhay, tapos nakaabang lang kung kailan ako magla-live para mga-asar siya. Okay lang naman, sige, diyan ka, mga-asar ka, matuto ka ngayon. Tapos makikita mo, lipas na ilang panahon, natututo ka na galing sa akin. Anyway, sige, next tayo. Walang babae. Tope. Ayan, tope tayo. Brother, good morning. Good morning. Taga saan ka? Andun ba? Uy. Bicol. May nagbigay ulit ng ano. Ano to? Anong tawag dito? Pindutin ko nga to. Skyanju. Thank you ha. Marvelous Confetti. Yan yung sabi, Marvelous Joke yung Petty. Salamat ha. Nakakatuwa naman yun. Biglang gumaganon dito sa ano. Anyways, ano tanong mo, brother? Uy, thank you ulit. Bigay ulit siya. Anong pwede gawin sa sahod nila? Sa nakuha ang sahod nila sa ibang bansa? sinong sila? Mga OFW. Ipon ka muna. Habang nasa abroad ka, ipon ka muna ng marami. Pag uwi mo ng Pilipinas, pwede mong patsi-patsiin yan kung ano ngayon ang gusto mong gawin. Pero ako, ang suggestion ko, pagka-ipon mo, uwi kang Pilipinas, time deposit mo kahit mga 1 taon lang muna kasi makatipa utak mo dyan eh. Uy, salamat may nagbigay ng TikTok at saka ice cream. Makatipa utak mo dyan eh. And when I say makatipa utak, uy, ano mo, may nagbigay uli, apoy. Thank you ha. Teka lang, sandali nga, didistract ako eh. So, makati utak mo dyan tungkol dyan sa sweldo na kinita mo galing sa abroad na ipon mo na. Ngayon, kung makati utak mo, syempre naghahanap ka ng pagkakagasusan yan eh. Diba? Nagkakahanap ka ng pagkakagasusan, hindi ka mapapabuti. Bakit? Kasi wala sa hulog yung wala sa hulog yung mindset mo habang nandito ka sa Pilipinas, ang dami mong pera, tapos gagasusin mo ngayon yung pera. Wala ka sa hulog eh.
Diba? So ngayon, ang pinaka magagawa mo, time deposit mo muna para sombrero ko. Time deposit mo muna kahit mga 1 taon lang. Kahit nga 6 na buwan kung meron mang ganung option eh. Gawa ka ng, kahit hindi naka time deposit, gawa ka lang ng gawa ka lang ng bank account, tapos i-passbook mo lang. Huwag mong lalagyan muna ng ATM pansamantala. Hanggang may trabaho ka na, tapos halos limot mo na yung experience sa abroad. When may trabaho dito sa Pilipinas, trabaho ka muna rito. Basta may malaki kang ipon, may trabaho ka rito sa Pilipinas, nakakakain ng pamilya mo, nakatambak lang sa bangko yung pera, mga 6 na buwan, 7 buwan, hindi na siguro masyadong makate utak mo dyan tungkol sa paggastos. Tsaka ngayon, maiintindihan mo na kung ano gagawin mo sa pera. Ang suggestion ko, mga maliliit lang muna, pachi-pachi lang muna, mga 5,000 ganun. Gawa ka ng kahit na na pagkakakitaan, benta mo sa internet o benta mo sa labas na lugar ninyo, dun sa maraming tao. Tignan mo muna kung pumipitik ang merkado. Pag pumitik ang merkado, di ngayon, pwede mong paikutin na yun hanggang sa dumami ng dumami. Yun ang pwede mong gawin. Pero uwi ka ng Pilipinas, ang dami mong pera, tapos gagalawin mo agad yung pera. Makangati utak mo dyan, brother. Makangati utak mo. When I say kati ang utak, yun yung konsepto na, ano ba pwede kong bilhin, dami kong pera. Tapos syempre, magyayabang ka sa mga kamag-anak, pasapasalubong. Taka na, yan ang mismo uubos sa pera mo. Tapos paglipas pansin mo, mga 2-3 buwan, wala ka na naman pera. Tapos nauutang ka doon sa mga taong pinautang mo noong mga panahong nasa abroad ka, ayaw kang pautangin. Takinang yan. Mukhang na-experience din ni Reigns yun. Kaya nagbigay siya heart. Thank you Salamat Ayun, yun ang masasabi ko rin, brother. Follow-up question. About naman sa support sa family. Tungkol sa pagsuporta sa pamilya, kung magkano yung sakto para sa kanila, yun lang muna ibibigay mo. Hindi ka magbibigay sobra-sobra. Kasi tingnan mo, nung nasa Pilipinas ka naman, hindi mo naman kailangan ng ganyang kalaking sweldo para makakain ng pamilya mo at makapag-aral yung mga iba, paano nangyari yun na nandito ka sa Pilipinas dati? Dati katulong ka rito, 6,000, 7,000, 8,000 sweldo mo kada buwan. Nung nag-abroad ka, katulong ka pa rin, Middle East ka, puta buong sweldo mo, pinapadala mo dito sa Pilipinas, 20,000, hindi kasya. Samantalang dati, 8,000 lang, kasya na. Paano nangyaring hindi kasya yung pera mo? Kasi, pag ang pera mo, ibinigay mo na sa kamay ng iba, akala nila umuulan na ng pera. Diba? Akala ngayon nila umuulan ng pera. Ngayon, ano ngayon ang mangyayari? Inuubos nila pera. Tapos tignan mo, pag uwi mo ng Pilipinas, balik ka na naman sa wala. Kasi hindi ka naman kasi pumunta dyan para sustentuhan pati kapritsyo ng pamilya mo. Pumunta ka dyan para sustentuhan lang yung pangangailangan lang. Pangangailangan lang. Hindi kasama kapritsyo. Hindi kasama kapritsyo. Yun nga yung dahilan kung bakit sinasabi ko sa inyo, isang alis lang. Isang alis lang. Mula rin sa Pilipinas, alis ka ng bansa, 2 taon na lang baba kontrata mo. Umuwi ka rito sa Pilipinas, pagkatapos ng 2 taon na kontrata mo, na inipon mo lahat ng pera. Ano ba na say lahat? Ang ibinigay mo lang sa kanila, yung mga eksaktong kailangan lang hanggang sa kahuli-hulihang piso. Hanggang sa kahuli-hulihang piso. Yun lang, eksaktong-eksakto lang talaga. So magkano kailangan ng pamilya? 5,275. Bayad na lahat ng bills doon. Yun, bigay mo, 5,275. Lahat ng sobra, ipon lahat. Ngayon, pag sinabi, may emergency, dead ma. Namatay si ganito, bigay ka 1,000. O baka pwedeng sila na rito. Lexi, bastos ka, mute muna kita hanggang matapos ang live. Ayan, mute na natin siya hanggang sa matapos yung live. Ayan. Dali, bastos pa uli. Hindi na makapagbastos. Kawawa. Okay, going back sa pinag-uusapan natin. I strongly suggest, brother, yung pangangailangan lang ang ibigay. Pangangailangan lang. Hindi kasama pati kapritsyo. Hindi kasama pati pagpapanggap nilang may sakit o pangungutang ng mga kamag-anak ninyo. Hindi nakasama yan. Hindi nakasama yan. Yung mga iba, puta, alam nyo naman nagpapanggap lang na may sakit Paano nagpapanggap? Puta, nakakapag-post pa nga sila, #feeling blessed. Paano ngayon may sakit? Pa-check nyo muna naman sa kapitbahay kung may sakit talaga nanay mo. Baka naman iniimbento lang yan. Pa-check nyo muna sa kapitbahay, baka may sakit ang tatay. Diba? Baka naman iniimbento lang yan. Bakit? Tangina, ang daming nag-iimbentong may sakit kuno at may bills kuno at may emergency kuno. Mapapansin mo, magtataka ka talaga Isipin mo, diba? OFW ka, diba? Noong nasa Pilipinas ka, wala namang pumapansin sa'yo at wala ring nangungutang sa'yo sa lahat ng mga tao na yan na ngayon nasa abroad ka nangungutang sa'yo. Paano ngayon nangyari na nung nasa Pilipinas ka, hindi ka inuutangan pag may emergency sila, ngayon para bang dating, wala na silang ibang mauutangan, ikaw na lang mag-isa? Paano nangyari yun? Samantalang nung nasa Pilipinas ka, hindi ka pinapansin ng mga hayop na yan Diba?
Ewan ko, hindi ko alam paano nangyayari yun. Basta na lang sila putang ina, bigla na lang ikaw na lang ang kaisa-isang mauutangan. Wala nang iba. Putang inang yan. Alam mo, tinatarantado ka na lang eh. Lahat ng mga taong alam mo naman na hindi ka kilala nung mga panahong nasa Pilipinas ka pa, dapat hindi mo rin kilala yan pag nasa abroad ka na. Hayaan mo sila magsalitang yumabang ka. Bakit? Kasi ang kapalit nun, uusad ang buhay ng pamilya mo. Titiisin mo lang yung masakit na salita. Hayaan mo sila magsalitang mayabang ka. Kaya mo sila. Sa akin, diretso, kung ako'y nasa abroad, tapos nasa Pilipinas ka, tapos nangungutang ka sa akin, tapos hindi kita pinautang, tapos galit ka, pakiramdam mo yung kamay mo nakakonekta sa bulsa ko, so replyan din kita. Pero ang reply ko sa'yo, selfie. Yan ang reply ko sa'yo. Ito, reply ko sa'yo. Ano reply ko? Ito, putang ina ka. Magsalita ka pa sa akin, you cannot reply to this message na kasunod nun. Dalawa yung account ni dalawa yung account ni Lexi. Ayan, mumute na rin natin yung isa pa. Takin ng mga basher to, no. Dalawa talaga account nila, no. Maniwala ka sa akin. Maniwala ka talaga sa akin. Napakasimple ng konsepto. Papaalala ko lang sa inyo na ako lang mag-isa ang may kapangyarihan sa sarili kong live. Diba? Wala kang kapangyarihan dito, Lexi. Wala kang kapangyarihan dito. Ako lang ang may kapangyarihan sa sarili ko. Live ko ito eh, 'di ba? Mag-live ka na sarili mo, doon ka ngayon. Ikaw naman ang ngayon may kapangyarihan doon. O doon mo ngayon ako i-block, o doon mo ngayon ako gawa ng paraan. Kung haakit ako sa live mo. Okay, sige. Follow-up question, brother. Sa panahon natin ngayon, boss, anong pinakamagandang business na pwedeng simulan? Lahat ng business maganda pag alam mo ginagawa mo. Lahat ng business pangit pag di mo alam ang ginagawa mo. So wala sa panahunan yan. So kailan talaga? Nakadepende lang yan kung maganda o pangit. Nakadepende yan sa pagkaintindi mo sa ginagawa mo. Pag hindi mo naiintindihan, wag mong ilalagay ang pera mo dyan. Ulitin ko. Pag hindi mo naiintindihan, wag mong ilalagay ang pera mo dyan. Yung mga putang inang panggap na mga putang inang mga milyonaryo kuno na mga networker, wag mong ilalagay pera mo dyan. Bakit? Kasi hindi mo naiintindihan kung ano ginagawa mo pagdating sa networking. Wag mo lalagay pera mo dyan. Yung franchising, hindi mo alam kung ano ginagawa mo, wag mo lalagay pera mo dyan. Yung investment, hindi mo alam kung ano ginagawa mo, wag mo lalagay pera mo dyan. May nanghihingi sa'yo ng pera, yayaman ko no, wag mo lalagay pera mo dyan. Pag hindi mo alam kung ano ginagawa mo sa pera, wag mo lalagay pera mo dyan, wag kang tanga. Pag nahawakan na ng ibang tao yan, wag ka na umasang babalik pa sa'yo yan. Ganon ka simple. Pag nahawakan na ng ibang tao pera mo, wag ka nang umasang babalik pa sa'yo yan. Nang ina. Ganon ka simple konsepto. Investment, networking, franchising. Pag hindi mo alam kung anong ginagawa mo, wag mong ilalagay ang pera mo dyan. Naiintindihan nyo ba yung Pilipinas? Type yes kung naiintindihan ninyo. Walang ibang magtatapat sa inyo katulad ng pagtatapat ko sa inyo. Hindi ko kailangan ng pera mo, kaya ako sinasabi to. Pero lahat sila sa social media, kailangan yung pera mo. Lahat sila sa social media. When I say lahat, halos lahat. Hindi ko sinasabing 100%. Pero sa sobrang konti nung nagtatapat sa social media, puta, hindi na, halos napaka-konti talaga nila, gagapirot kumpara sa sobrang daming mga tao, na putang ina siraulo talaga sa social media. Lahat sila. Lahat. Ngayon, alam niyo na definition ng lahat. Yung isa, 2, 5 pirasong influencer na matino, halos gapirot yun kumpara sa sandamukal na putang ina. Sobrang daming influencer na scammer. Sobrang dami nila. Sobrang dami. Halos walang mag-a-advise sa'yo ng ganito. Wala halos nagmamalasakit sa'yo sa mga influencer mo Pilipinas. Halos walang nagmamalasakit sa mga influencer mo. Halos walang nagmamalasakit sa mga politiko mo. Lalo na sa mga OFW, halos walang nagmamalasakit sa mga kamag-anak ninyo. Sa lahat ng kamag-anak ninyo, halos lahat sila di nagmamalasakit sa inyo. Halos lahat sila di nagmamalasakit sa inyo. Yan ang kinalulungkot ko, Pilipinas. Kinalulungkot kong sabihin sa inyo, I hate to be the bearer of bad news. Pero ang karamihan ng mga tao sa Pilipinas walang malasakit sa kapwa-tao nila ng mga ganid na mga gutom na buhaya na nag-aantay ng kung sino man ang may pera na masisila at mauuto nila. Napakakonti nang nagtatapat sa iyo, Pilipinas. Napakakonti nang nagtatapat sa iyo. Alam mo, nalulungkot talaga ako ron sa ganun eh. Nalulungkot talaga ako. Yun nga yung sabi ko eh, gusto kong gumawa ng isang grupong halos lahat ng tao nagmamalasakit sa isa't isa. Yun ang gusto kong gawin eh.
Gusto kong gumawa ng isang grupong halos lahat ng tao nagmamalasakit sa isa't isa. At ang karamihan dyan, sigurado hindi magkakamag-anak. Kasi napakabihira ng magkakamag-anak na nagmamalasakitan. Napakabihira. Sa mga lower class, napakabihira. Sa mga upper class, marami yan. Lahat sila halos sa upper class may pera eh. Pare-parehas silang may pera. Dispute na lang at saka family feud na lang ang problema nila. Yung meron lang samaan ng loob. Pero hindi sila interesado sa pera ng isa't isa kasi lahat sila halos may kanya-kanyang negosyo. Lahat sila halos may lisensya. Lahat sila halos may pera. Diba? So hindi sila interesado sa pera ng isa't isa. Silang mga nasa ibabaw ng lipunan. Kaya nga tinan mo, pansinin mo, hindi ako interesado sa mga mayayaman eh. Ba't hindi ako interesado sa mga mayayaman? Mayaman ka ni. Diba? What help can I offer you? Ano pa ba naman tulong ang mai-offer ko sa'yo? Mayaman ka na. May pera ka na eh. Diba? Supposed to be dapat tulungan mo na lang ako dito sa ginagawa ko eh. And when I say tulungan, ikaw din mag-live ka rin sa social media para matanong ka rin ng mga tao tungkol sa industriya mo o yung bagay na kabisado mo. 'Di ba? Pag hindi mo alam, sabihin mo lang hindi mo alam, tapat ka lang sa kapwa-tao. Hindi naman na kailangan dumikit ka pa sa akin para matulungan mo ako personal, hindi ko naman kailangan ng tulong ng kahit na sino. 'Di ba? Tulong ka lang sa kapwa-tao, sapat na yun. Tulungan mo lang ako dun sa endeavor na maraming kapwa-tao ang matuto, maraming kapwa-tao yung tumalino. Diba? That's how you build a good family. That's also how you build a good community. And that is also how you build a good country. Diba? Ganun gumawa ng magandang bansa. Isipin mo yung konsepto na lahat ng tao nagmamalasakitan, nagtutulungan, diba? Pati yung gumawa sa'yo, matutuwa sa'yo sa ganun eh. Pati yung gumawa sa'yo, matutuwa sa'yo sa ganun. Kasi halos lahat na lang greedy eh. Paano gumawa ng pera? Kailangan manloko ka ng kapwa-tao. Paano gumawa ng pera? Kailangan utuin mo kapwa-tao mo, sama mo dito, yayaman tayo. Anong gagawin? Magpapayaman tayo. Yumaman ka ba? Hindi. Sino yumaman? Yung supplier mo sa taas. Hindi ikaw. Hindi ka kasali. Ba't hindi ka kasali? Ang tanga mo eh. Hindi mo man na-realize na inuuto ka lang na nasa ibabaw mo. 'Di ba? Tanginang niya. Yeah, yung boss ng mga yung mga online Ang dami niyan. Platform. Ang dami niyan. Ang dami niyan. Napakarami niyan. Napakarami niyan. Ngayon unti-unti napapansin ko pati franchising nagiging scam na rin eh. Pati franchising nagiging scam na rin. Tangina, hindi naman ganun kahirap 'yan eh. Gawa kang restaurant. Kumikita kunyari. Magpa-investor ka, dami. So, syempre, mga investor mo, sila mismo kakain dun. Bakit? Meron silang meron silang voucher eh. Tapos gusto rin nilang pumaldo yung negosyo na yun. So, nakikita mo, may mga tao talaga. 'Di ba? So, may kumikita, ayos, may mga tao talaga. Tapos, franchise mo ngayon. Ganun kadali. Pagka-franchise ngayon yan, tignan mo ngayon kung pumaldo yung taong nag-franchise. Hindi, mukhang tanga. Lugi yung kanya, sa'yo lang kumikita. 'Di ba? Ang dali eh. Ang daling manloko ng kapwa-tao. Pilipinas, papaalala ko lang sa'yo, napakadaling manloko ng kapwa-tao. Panloloko ng kapwa, gawaing tiba-tiba. Panloloko ng kapwa, gawaing tiba-tiba. Diba? Pero wala doon yung totoong challenge eh. Madaling magsinungaling. Madaling manloko ng tao. Yung totoong challenge, paano mo leletrahan yung bagay na totoo nang halos hindi nakaka-offend sa kapwa-tao at nakakatulong ka pa. Yun ang totoong challenge. Tangina, isipin mo yung challenge na yun, na ang hirap-hirap kaya magsabi ng totoo sa kapwa-tao. Bakit? Kasi you have to stand in the weight of the truth na baka kagalitan ka ng kapwa-tao mo. Ngayon, ang tanong ngayon, ito totoong challenge. Paano mo leletrahan yan? Paano mo tatahiin yung salita mo para hindi ka nakaka-offend kahit totoo sinasabi mo? Yun ang totoong challenge. Napakadaling manloko ng kapwa. Ang totoong challenge talaga, magsabi ng totoo. Yan ang mahirap. Nakaka-challenge talaga yan. Nakaka-challenge, nakaka-challenge maging tapat sa kapwa-tao ha. No, every now and then, lahat naman tayo paminsan-minsan nakakapagsinungaling. Pero you try to avoid that as much as possible, lalo sa pinakamalalaking bagay ng buhay. Huwag ka manloko ng kapwa-tao mo. Tangina, lalo tungkol sa pera, huwag ka manloloko ng kapwa-tao, masama yan. Di ka ba nandidire, pinapakain mo sa pamilya mo galing sa pinaglokohan mo sa kapwa-tao, na habang yung kapwa-tao mo nagugutom, ikaw ang pamilya mo, ang sarap ng kain ninyo. Habang yung kapwa-tao mo hindi makatulog dahil niloko mo sa pera, kayong mag-iina ang sarap ng tulog ninyo. Tangina, nakakadiri kayo. Diring-diri ako sa mga ganyan. Tangina, nakakadiri talaga kayo. Yung pan-tuition fee mo, ipang-business mo na lang. Tapos yung anak niya, nakikita mo, yung nagsabi nun, imagine mo, yung anak niya nag-aaral. Ano yan? Akala ko ba yung pan-tuition fee, ipang-business na lang? Ba't yung anak mo nag-aaral, pang mayaman pa eskwelahan?
Tangina, hindi nyo nga kaya i-apply sarili nyong putang ina pinag-advise sa mga tao. Ulol ang puta. Dapat, what the sauce for the goose is the sauce for the gander. Basic. The sauce for the goose is the sauce for the gander. Kung ano yung in-advise mo sa tao, dapat kaya mong gawin yan. Ina-apply mo dapat sa sarili mo yung in-advise mo sa kapwa-tao mo. Tangina, mag-a-advise ka sa sarili mo, puta, iba sa advice mo sa kapwa-tao mo, yung pang-tuition fee, pang-business na lang. Samantalang pag ikaw naman may anak, pinapaaral mo sa pangmayamang eskwelahan yung anak mo. Akala ko pang-business na lang. Ano, tinatarantado mo mga tao? Putang ina mo. Tangina, susuya ako sa ganyang klase ng mga tao, mga advices sila, panggago. Panggago. Alam mo talaga sila lang talaga makakaalagwa sa advice nila eh. Sila lang. Silang nag-advise, sila lang din yung makakaalagwa sa sarili nilang advice. Tangina, dark psychology yan eh. Yung pera mo, bigay mo sa akin, payayamanin kita. Tangina nyo, kaya ko rin yan. Kaya ko rin yan, kahit sino kayang gumawa ng ganyan. Putang ina mo, mataba lang utak mo. Matalino ka lang, magaling ka lang public speaker. Kahit sino kayang gawin yung gago. Kahit sino kayang magpayaman gamit yung pera ng mga taong niloko lang nila mga tao sa mga pangakong hindi totoo, samahan mo pa ng package. Tangina. Mapapansin mo eh, puta, hindi naman ang binibili ng mga tao dyan eh, yung produkto eh, binibili dyan, pangakong yayaman ka. Putang ina, sabihin nyo ngayon mali ako. Na pumunta ka dyan, binigay mo yung pera mo dyan, libo-libo. Ang binigay mo, yung iba 100,000 pa, yung iba 1,000,000 pa. Pero hindi talaga yung produkto, wala ka talagang pakialam sa produkto. Ang pakialam mo, yung pangakong yayaman ka. Putang ina. Tangina. Sad to say, I am very sad to be the bearer of bad news. Kahit may produkto ka pang hawak, nagoyo ka. Kahit may produkto ka pang hawak. Bakit? Hindi naman talaga yung produkto, binili mo yan. Binili mo yung pangako. Ang mabigat nito, yung pangako pala, hindi totoo. Putang ina mo. So ngayon, santambak ngayon ang produkto mo, hindi mo ngayon alam kung paano mo i-dispatch siya. Tapos ngayon, ikaw ngayon, mukhang tanga habang sila nagsisiyaman, naka-sports car pa. Putang ina. Putang ina. Tang ina. Woo! Anyways, follow-up question, brother. About naman, boss, political dyan sa Pilipinas. Ano masasabi mo? Makakapekto ba yan sa pamumuhay ng tao? Wala akong pakialam sa politika. Kaya lang naman ako nagko-komento dyan sa politika niya kasi may mga taong nagtatanong eh. Pero diretsahan, wala talaga akong pakialam sa politika. Sabi mo, Chester, ba't wala kang pakialam sa politika? Di ba nakaka-apekto yan sa mga taong bayan? Oo, nakaka-apekto yan sa negosyo ng mga malalaking tao. Pero sa mga maliliit na tao, indirect ang epekto niyan. Ano ibig sabihin? Kung gusto mong kumain ngayon, magtrabaho ka, walang kinalaman ng gobyerno dyan. Kung gusto mo mapaaral ang pamilya mo ngayon, magtrabaho ka, walang kinalaman ng gobyerno dyan. Kung gusto mo na sarili mong bahay, magtrabaho ka, hulugan mo na lang sa pag-ibig, walang kinalaman ng gobyerno dyan. Diba? Tapos sabi mo, hindi, yung ikang pag-ibig, gobyerno, yan. Tama ka naman, na gobyerno yan. O sino ngayon na maghuhulog dyan? Ikaw at saka employer mo. Oh. Kung gusto mong kumuha ng bahay, di umutang ka sa pag-ibig. Diba? Pero walang kinalaman ng politiko dyan. Oh, may kinalaman ba ang politiko sa pag-utang mo sa pag-ibig? Ikaw as a private individual, utang sa pag-ibig, may kinalaman ba politiko dyan? Tangina. Ako, diretsahan ha. Hindi ang target market ko, ang target audience ko, hindi yung mga nasa ibabaw. Sa kayong mga mayayaman, wala akong pakialam sa inyo. Mayaman na kayo. Yung iba nga sa inyo, walang malasakit din sa kapwa-tao eh. Ang sarap na kasi ng mga buhay ninyo. Yan. Ngayon, live access removed na naman ako. Diba? O ngayon, block na naman ako. Yan ang hirap. Naka-block na naman ngayon ako sa TikTok. Naka-block na naman ako. Live access remove ako. Okay. Kailan ang balik? May 7. Will be restored on May 7. Kailan yung May 7? May 4 ngayon. May 7 daw ang balik. Suspendido ako. Magla-live pa ba ako dun sa kabila? Huwag na. Mag-a-appeal pa ba? Huwag na. Wala naman tayo mapapala. Hermes handbags are no... Anyways, I will end this live here. Magandang umaga sa iyo, Pilipinas. Mahal na mahal kita.